Paging Dr. Gary C. Please proceed to the geriatrics department. Emergency! Emergency! Paging Dr. C! Emergency! Emergency! Hello po sa inyo lahat, si Dr. Gary C. po ito at nanonood kayo ng Gabay sa Kalusugan. Ang ating pag-uusapan ay maaring alam na ng karamihan sa inyo, pero ako po bilang isang gabay sa inyong kalusugan, gusto ko lang na masiguro na aware kayo sa mga bagay-bagay pagdating sa alta presyon. So meron po tayong pag-uusapan na 10 common symptoms of high blood pressure. At mahalagang alam nyo ito dahil baka may kasama kayo sa bahay na dumadaing ng isa dito. Yung pala, blood pressure ang problema. Hindi nyo naisip na blood pressure ang dahilan. So ano ba yan? Unang-una, ang high blood pressure, kadalasan wala kang symptoms. Wala kang nararamdaman. Nung isang araw nga, may pasyente ako na 160/110 ang kanyang blood pressure. Sabi ko, mataas yung blood pressure nyo. Ngayon nyo lang po ba nalaman? Ang sagot, dati na hong mataas pero wala naman ako nararamdaman. Sabi ko, paano yan? Kung biglang may naramdaman ka, tapos pumutok na pala yung ugat mo sa ulo, na-stroke ka, o kaya inatake ka sa puso, di ba mas delikado yon? Kaya sinabi ko, sa taas ng blood pressure nyo, kailangan nyo uminom ng gamot na pang-alalay. Kasi kung aasahan ko mag-lifestyle modification, mag-diet exercise, baka hindi ganun kabilis ang pagbaba ng blood pressure. Dahil maingat na, payat naman, hindi naman overweight. So, in-advise ko siyang ganon. So again, blood pressure palaging wala halos nararamdaman, kaya tinatawag na silent killer. Kaya madalas kayo makarinig abay bata pa, nagbabasketball, biglang namatay. O kaya biglang inatake. Paano? Yan yung mga kadalasan, mataas na yung blood pressure, hindi nila pinapatingnan, kaya hindi nila alam. At wala kasing nararamdaman. Pero, marami naman may nararamdaman, marami naman may nararamdaman, pero hindi naman nagpapatingin. Di ba? I'm sure. Isa ka na doon. Okay. So, ang katanong, paano natin malalaman kung mataas ang blood pressure ng isang tao? How to know if you have high blood pressure? Sige nga, tingnan ko nga kung matatalino ng mga GSKers. Syempre, Doc, patingnan mo. Tama. The only way to know for sure that you have high blood pressure is to measure your blood pressure. Tama. Very good. Very good, students. Very good. Okay. Pero alam nyo po ba, minsan nagpapacheck tayo pero kung saan-saan lang na hindi naman accurate ang pagkakuha. Tapos yung iba naman, sira pala yung gadget na ginagamit. So, make sure, accurate. Yung calibrated. Make sure na bago yung baterya siguro. Make sure yung unit na ginagamit nung na digital ay talagang na-test nyo sa iba-ibang mga tao na talagang accurate. So, pag nag-measure tayo, palagi ko sinasabi sa isang pasyente, kung gusto mo malaman ng magandang pagkakuha ng BP mo, dapat 2 beses ka magpakuha. Isa sa umaga, isa sa hapon. Tingnan mo sa loob ng 1-2 linggo kung anong tinatakbo ng BP mo sa umaga, anong tinatakbo sa hapon. May mga pasyente sa hapon, mataas ang BP, sa umaga, normal. May iba naman, normal sa umaga, pagdating mataas sa umaga, sa hapon, tsaka nagiging normal. So, iba-iba. So, measuring your blood pressure twice a day over time allow you to get a accurate measurement. Assuming meron ka ng magaling na kumukuha, tama na yung gadget mo, accurate yung nakuha mong result, no? Accurate. Meron na tayong pinagbabasihan. Ano yung babasihan natin? Yung ginagamit ng American Heart Association na standard blood pressure categories ang tawag. So, ano ang normal blood pressure? As you can see, yung kulay yellow-green, normal. Ang systolic o yung taas na ibilang dapat mas mga 120 pababa. Ang diastolic naman dapat mas maganda 80 pababa. Okay, tandaan nyo less than 80. Tinatawag na elevated na ang blood pressure nyo kung ang systolic nyo ay nasa pagitan ng 120/129, maski na less than 80 pa ang diastolic. High blood pressure na, stage 1. Kung ang inyong systolic blood pressure ay nasa 130/139 at ang diastolic nyo ay nasa pagitan ng 80 hanggang 89. So, kadalasan ng pasyente sinasabi, Doc, normal ko na yung 135/85 Hindi po, stage 1 hypertension yan.
Sa stage 1 hypertension, option ng doktor, o sige, observe natin, diet, exercise muna tayo, wala mo ng gamutan. Pero may ibang mga doktor, medyo aggressive, pag nakita niya, lampas na sa 130 yung systolic mo, gamot na kagad tayo. So, depende sa doktor. But definitely, kung ako ang doktor, pag stage 2 na, high blood pressure stage 2, ito yung 140 or higher ang systolic, at ang diastolic naman ay 90 or higher. Pag stage 2 na, talagang bibigyan ko ng gamot, lalo na kung may edad na, lalo na kung may history sa pamilya na heart attack, lalo na kung mataas pa ang kolesterol at may iba pa mga problema tulad ng diabetes o mahinang kidney. Talagang kailangan may medication because sa stage 2, ang laki na ng risk na magkaroon ng mga complication. What more kung may tinatawag na hypertensive crisis, yung pinakailalim po. Please, tingnan nyo maigi. Hypertensive crisis. Consult your doctor immediately. Ito yung systolic na lumampas na sa 180. Systolic yung itaas, diastolic yung ibaba. At lumampas na sa 120 yung diastolic. Pag 180 over 120, emergency na yan. Yan ay hypertensive crisis ang tawag. Dalhin kagad sa pinakamalapit na ospital. Ngayon na alam nyo na yung kategorya. Nasaan kayo? Children, pakisulat nyo po. I-type nyo po dyan sa comment section. Doc, ako po normal. Doc, ako elevated. Ako stage 1. Ako stage 2. Ewan ko lang kung makaka-type pa yung hypertensive crisis. Baka nasa ICU na ngayon yan. Okay. So, lagay nyo normal, elevated, stage 1, stage 2. Tingnan ko lang kung ano yung mga nanonood sa akin. Anong kategorya kayo? Alam ko lahat kayo Buransky kategorya. Sorry. Biro lang pero totoo, no? Pero tingnan ko lang kung marami sa inyo may high blood. Tapos lagay nyo nga dyan sa comment section din. Ako po may high blood. Ngayon, normal na. Ako may high blood pero elevated pa rin. Ilagay nyo rin. Ano ba mga gamot na iniinom nyo? Para may idea lang ako kung ano yung mga iniinom ninyo mga followers ng Gabay sa Kalusugan. Okay. Ngayon, what are the 10 common symptoms of high blood pressure na maaring nararamdaman nyo pero hindi nyo pinapansin? Mabilisan lang, ha? Ready? Game! Number 1, severe headache. Sobrang sakit ng ulo at medyo nadadalas. Number 2, nosebleed. Bigla na lang dumudugo ilong, pagbahing, o kaya minsan tutulo na lang may dugo. Number 3, breathlessness, kinakapos ng hininga. Number 4, tinnitus, biglang may umuugong sa tenga. Kadalasan kaliwa lang o kanan lang, hindi dalawa. Number 5, hirap matulog o may insomnia. Number 6, confused, bigla na lang parang nalilito. Maaaring tumaas ang BP, panandalian. Number 7, fatigue, palaging nangihina. Number 8, excessive sweating, sobrang pinagpapawisan. Number 9, vomiting, nagsusuka, naduduwal o nasusuka. And number 10, blurred vision. Yung alam ninyo minsan, masakit yung batok, isa lang yon dun sa part ng severe headache. But minsan yung sakit ng batok, maaring stiff neck, maling position ng higas, cervical spondylosis. So, lahat ng itong mga binanggit ko na pwede maramdaman, kung nararamdaman nyo, at alam nyo na talaga na may high blood naman kayo, tapos uminom ka na ng maintenance, gawin nyo, checkin nyo kagad yung blood pressure nyo. At kung mataas, kung sobrang taas, wag na mag-self-medicate, dumiretso na sa nearest emergency room. Sila na magbigay ng gamot na kinakailangan para maibaba ang inyong blood pressure. Okay po ba? Simpleng-simpleng paliwanag lang yan, ha? iHeart GSK naman dyan kung nagustuhan nyo yung paliwanag ko. At huwag nyo kalimutan, mag-subscribe dito sa Gabay sa Kalusugan, Dr. Gary C. Subscribe, click the notification bell, at mag-thumbs up na rin. At imbitahin nyo po lahat ng mga kaibigan nyo, amiga, mga kamaritesan nyo na tumutok dito sa Gabay sa Kalusugan. Pasubscribe nyo rin. At magsama-sama tayo pagdating ng kaalaman pagdating sa kalusugan. Okay? Salamat po sa lahat ng mga nanood. Ako po si Dr. Gary C., ang inyong Gabay sa Kalusugan. Bye-bye!